So, eto na nga, lumabas na yung video talaga na pruweba yung gabi bago pumanaw or namatay itong si Tantoko. Ito pala, at ironically, ang kinakanta niya ay I Will Survive. Sa kasamaang palad, kabaliktaran yung kanyang kinanta doon sa nangyari sa kanya. Panoorin muna natin to. Ayan, so nakita natin yung damit na yan ni Lisa Marcos. Yan yung damit niya talaga nung gabing yon. Kasi 'di ba may event pa the night before. Ayan ayan kumakanta si Paolo diyan. Kasama pa dito yung executive ng GMA. Kasama ang executive ng GMA. Kaya naman pala nung initially nag-post ang GMA pati yung ABS-CBN with regard to this issue, no? Itong updated maya-maya ay nawala. So alam na natin kung paano nakokontrol ni Lisa Marcos itong mga pangyayaring ito. At kung ating matatandaan, sometime in June or April ata yun. Hindi, after a month na nangyari yon, March and then April. Bumalik si Lisa Marcos sa US. So may picture siyang parang pumunta siya sa Starlink Pero syempre photo op na lang 'yon dahil ayon sa balibalita ay dahil daw 'yon sa kanyang hearing. Ni ayan kung makikita natin diyan ayan po. Ayan, Dina Arroyo Tantoko, Liza Araneta Marcos, at yung Alexa Miro. Ito daw yung Alexa Miro na ito. Ito yung girlfriend nitong si Sandro Marcos. Tapos yung Dina Arroyo Tantoko na asawa pala, no? Anong oras to? Reported date 11:32 AM. Sobrang tagal. 11:32 AM. Ito siguro yung dahilan kung bakit tahimik yung pamilya ng Tantoko kasi nandun mismo, involved mismo yung asawa mismo ni Paolo Tantoko. Nandun si Dina Arroyo Tantoko. Kumbaga, tao siya ni Lisa Marcos at Marcos Jr. Sila po yung involved dyan sa pa-event dyan sa may Malacanang. At kung sa with regard to dito nga sa mga social gathering, 'di ba? Ang tanong natin kung bakit tahimik ang pamilya Tantoko. Yung pala dahil trabahador itong si Dina Arroyo na pamangkin ni Miggy Arroyo na asawa ni Gloria Macapagal Arroyo ay nandoon pala mismo at trabahador din pala. So ayan na po, lumalabas na po ang ebidensya lumalabas na yung ebidensya na mismo ang lumalapit sa atin. Media blackout sa mainstream media maliban na lang sa Billionaire News Channel, UNTV, SMNI at Net25. Yung mga yon, maliban na lang sa I think UNTV kasama na rin yan sila. So hindi na po maitatago ang mga ebidensya. Lalabas at lalabas niyan at sa susunod pang darating ay mapapangalanan na talaga ng mga investigador itong sila Lisa Marcos at malalaman natin kung makukulong ba sila o hindi kasi punishable talaga ito diba? Kung si Paolo ay hindi na ma-held liable kasi pumanaw na namatay nga na overdose. Itong mga nandun during that time, hindi po yan makakalusot. Punishable po yan sila kasi during that time
substance na ito nagkalat po dyan mismo sa room ng hotel, and nandyan po at present yung sila Lisa Marcos, Dina Arroyo, Alexa Miro. So yan, liable yan, ang tabayanan natin. Ang posibilidad na mangyari dyan dahil papunta ng Amerika itong mag-asawa na to, posibilidad niyan ay makikiusap sila kay President Donald Trump. Kaya medyo madidihado dito ang bansang Pilipinas na naman, dahil baka mamaya kung ano ang i-hostage din ni ni Trump, kung ano yung gusto ni Trump, o sige, may posibilidad na baka sabihin ni Trump na sige, dismiss na natin yan, o na condition. Kung anong condition man yan, hindi natin alam. But one thing is for sure, ang taong bayan na naman, ang Philippines na naman, ang magagamit dito, ang maapektuhan dito sa pinaggagawa ng gobyernong Marcos na ito.